Evening. Magandang gabi po ulit. And so, ngayon po ating Panginoong Diyos dahil from that cross po, pinakita niyo po yung kabanalan niya and yung kanyang promise po para sa atin sa mga nagdaang dalawang salita. May mga natutunan po tayong talagang napakahalaga po at may tatanim po sa ating mga puso. So, kinakabahan po talaga ako kasi hindi po talaga ako sanay magsalita sa harapan. Yung church po namin dun sa Tayabas, mostly po sa music ministry po kasi talaga ako and yung passion po at binigay po sa akin ng Lord ay yung pagkanta po talaga. Kaya sabi ko nga po na kahit ako na lang po yung mag-host, yung kumanta, o yung magugus ng pinggan mamaya, huwag na po ako magsalita ngayon. Pero nandito po ako dahil po sa guidance and wisdom po na pinagkalaw po sa akin. Amen po ba? Amen. Ayan. So, tadako na po tayo sa pangatlong salita na pinamagatan ko pong A Testament of Love and Promise. Ito pong pangatlong salita ay punong-puno lamang po ng pag-ibig na gustong ipahayag sa atin ng Panginoon. At yung promise po ng ating Panginoon. Sabi nga po sa verse na makikita natin sa Mark 19:31, sapagkat tinuruan niya ang kanyang mga alagad at sa kanya'y sinabi, ibibigay ang anak ng tao sa mga kamay ng mga tao at siya'y papatay nila at pagkapatay sa kanya ay siyang babangon muli pagkaraan ng 3 araw. So yun po yung napakahalaga at napakatibay na promise po sa atin ng Panginoon. So, dadako na po tayo sa third word. Next slide. So, sabay-sabay po natin basahin sa John 19:25-27. Nakita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang iniibig na nakatayo sa malapi. Sinabi niya sa kanyang ina, Gina, narito ang iyong anak. Pagkatapos noon, sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina at mula sa oras na iyon, ay dinala siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. So, babasahin ko po sa English version. When Jesus therefore saw his mother and the disciple standing by whom he loves, he said unto his mother, Woman, behold thy son. Then said he to the disciple, Behold thy mother. And from that hour, the disciple took her unto his own home. So, kung ating pong i-analyze yung verse na ito, ay makakatanto po tayo ng iba't ibang uri ng pagmamahal. Una po dito yung love ni Jesus Christ sa kanyang mother, yung love po ni Jesus Christ sa kanyang kaibigan or sa kanyang disciple na si Juan, at yung pagmamahal ng ina para sa kanyang anak. So, yan. So, talaga nga namang wala pong hindi madadaig ng Diyos ang takot, nag-peace at pagod ng nararamdaman natin sa pamagitan ng kanyang pag-ibig. Kaya sabi po sa next slide, the love of Jesus has the power to conquer everything. Na sinasabi po sa verse ng 1 Corinthians 13:13, samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. So gusto ko lang pong maging concise and clear po ang ating pagtatalakay ngayon at medyo paladaliin po natin ito dahil kinakabahan po. So, nag-ready po ako sa ating pagtatalakay ng 3 puntos po para mas may analyze and mas ma-elaborate po natin itong verse na ito sa next slide. Yan, meron po tayong 3 puntos. First is love for our parents. Second is love for our children. And third is love for our friends. So, ating pong isa-isahin yan ng medyo mabilis lang po kasi kinakabahan ako. So, para po sa ating unang puntos, love for parents. Sabi po dyan, as Jesus Christ endured the pain of Calvary, one of the hardest things for him was seeing his mother, Mary, crying and suffering in the world. So, una po natin tatalakayin ang una sa 3 puntos, ang love for our parents. So, sa paghihirap po ng ating Panginoong Jesucristo sa Kalbaryo, isa sa mga lalong nagpakahirap po sa Kanya ay ang makita niya ang kanyang ina dito sa sanlibutan na nasasaktan dahil sa nangyayari po sa kanya. So before we proceed po sa ating pagtatalakay, atin po munang kilalanin si Maria. So bilang isang Catholic po before, lagi po akong sumasali sa mga activities dito po sa church. Kaya ang kilala po talaga kay Mary is nanay lang po ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi
marami pong iba't ibang klase ng Mary. Sa Catholic po, meron pong silang sinasamba ng iba't ibang klase ng Mary. So, sabi po dito sa verse na ito, para atin pong makilala si Mary, next slide po. And mabasa po natin sa Galatians 4:4-5, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo may itutulig na mga anak ng Diyos. And so, makikita po natin sa binasang talata ang naging layunin at ang katauhan ni Maria sa ating Panginoon. Makikita din po natin dito na ginamit ng ating Ama si Maria upang isugo at ipadala ang kanyang bugtong na anak dito sa ating sanlibutan. Sa kadahilan makikita natin sa kasalatang John 3:16. So, alam ko ba, kabisado niyo na po yun, no? Sa naging favorite verse po natin yun. So, sa ating pong pagkakilala kay Maria, maaari na natin maramdaman ang isa sa mga puntos sa ikatlong salita na love for our parents. Ang gusto lamang kong sabihin ng ating pangunang punto is, ayan po, the third point emphasizes the love of a child has for their parents. It urges us to cherish and care for our parents just as they did for Mary. Let's show them the same love, respect, and compassion that Jesus showed to His Father. So let's also take a note po na kung mabasahin po natin sa English version, Jesus did disrespect po her Mother Mary by calling her woman. Sa tradition po ng mga Israelites, ang pagtawag po ng woman sa isang babae ay sumisimbolo lamang po na mas mataas po yung posisyon ng anak sa isang babae sa kanilang kultura po. Remember also po na itong pagtawag ni Jesus kay Maria ay nagpapakita lamang po na si Maria ay tao lamang at isinugo lamang siya ng ating Ama upang alagaan si Jesus, and Jesus is above her po. Kaya mali po sa ating Panginoon, mali po sa ating sanlibutan na sambahin po si Mary. Dapat lamang po natin siya nagalangin at kilalanin bilang isa sa mga naging instrumento para po magawa po ni Jesus yung kanyang misyon. So, kaya ipinakita lamang po ng pangunang puntos na ito ay ang pagmamahal ng isang anak sa kanyang magulang. Ating pong mahalin ng ating mga magulang like what Jesus did to Mary. Kaya mababasa po natin sa verse na ito. Sabay-sabay po natin basahin sa Efesos 6:1-3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. So, dadako na po tayo sa pangalawang puntos, love for our children. Sa ikatlong puntos po, mararamdaman din natin bilang isang magulang ang higit na pagmamahal na ipinakita ng Maria sa kanyang anak dito sa sanlibutan, na si Jesucristo. Sa 33 years po, correct me if I'm po, 33 years po na nabuhay dito si Jesus sa ating sanlibutan na nagkatawang tao po, si Maria po ang tanging umalalay po sa kanya para magawa po niya yung kanyang misyon sa pagpapalaganap ng salita at sa pagtugon sa kanyang layunin bilang tagapagligtas, kaagapay po ni Jesus Christ si Mary. Yan, naipakita po ni Mary yung pagmamahal niya bilang isang magulang simula nung kanyang isilang si Jesus dito sa sanlibutan. Mapapasok po natin nasa PowerPoint po. Mary demonstrated her love as a parent from the moment Jesus was born into this world. She felt the pain of witnessing Jesus' human needs and above all, showed unconditional love to Him without expecting anything in return. So, ang tanging gusto lang po sabihin ng pangalawang puntos na ito ay bilang isang magulang, ini-encourage din po nito na ating ding mahalin ng ating mga anak nang walang katumbas, gaya ng pagmamahal ni Maria kay Jesucristo. Alam naman natin na hindi mapalitan ng kahit anong paghihirap at walang makatumbas
Nahalaga ang pagmamahal ng isang magulang para sa kanyang anak. Na. Yan, kaya sabi po sa susunod na verse na makikita po natin sa Ephesians 6:4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Yan. So medyo mabilis lang po yung flow ng ating heto dako na po tayo sa pangatlong points na love for our friends. So, inalathala naman po ng pangatlong huling wika ng ating Panginoon. Isa po sa talagang ipinapakita ng wika na ito ng ating Panginoon ay ang pagkakaroon ng matalik na pag-ibig na ating Panginoong Hesus sa isa sa kanyang mga disipulo na si Juan. Noong panahon binigkas po ng ating Panginoon, possible po na nung nakita po natin sa video na kasama po ni Mary si Juan nung binanggit niyo po itong pangatlong salita. Yan. So, alam naman po natin na si Juan ang isa sa mga disipulong talagang minahal ng ating Panginoon sa panahon ng kanyang pangaral dito sa sanlibutan. Isa siya sa mga naging saksi na kabanalan na timala sa aral ng ating Panginoon, kaya naman itinuring din siya ng ating Panginoon bilang isang matalik na kaibigan. And yan sinasabi po sa ating PowerPoint, si John po is the disciple whom Jesus loved. Yan, so malamang po ay naisip natin bilang isang anak, kung magagawin po, tayo po ay lumisan dito sa mundo, atin pong may isip kung paano niyo po yung ating mga magulang. If ever na mamatay po tayo dito sa ating ginagalawan, paano na po yung ating magulang? Sino po kaya yung mag-aalaga at gagawin po sa kanila? So, sinasabi lang po ng salitang ito ay pinagkatiwala po ni Jesus Christ ang kanyang ama, ang kanyang ina sa kanyang matalik na kaibigan na si Juan. Yan, yun nga po, so gaya na lamang po ng ginawa ng ating Panginoon, ipinagkatiwala niya ang kanyang ina at na si Maria sa kanyang matalik na kaibigan na si Juan. Sa mga pangyayari pong ito, na nagpapakita lang po ito ng matalik ng pagmamahal ng isang kaibigan. At lalong-lalo na po ay nagkaroon po siya ng malaking tiwala or trust. Kaya sabi po dyan, trusting our friends means we share a deep bond, cultivate a positive connection, and receive valuable support that greatly impact our lives. Yan, so, kaya naman po, isa po sa mga aral ng ating Panginoon na maaari nating makita at maramdaman dito sa mga kasulatang ito ay ang pagkakaroon po ng affection at pagmamahal at tiwala sa ating mga kaibigan. Ang pagtitiwala sa ating kaibigan ay nangangahulugan lamang po na tayo ay may matalik na pinagsamahan at nagbigay ng malaking tulong ito sa ating buhay. Kaya nga po sinasabi sa verse na makikita po natin, sa John 15:13-15, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo, hindi ko na kayo tatawagin mga alipin. Sapagat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon, ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan. Sapagat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay ang mga pinakilala ko sa inyo. Yan. So, dadako na po tayo sa conclusion or yung mga summarize po ng ating binasa. First po, mararamdaman po natin dito is yung the importance of love and trust in our lives. So, napakalaking tulong po ng pag-ibig sa ating buhay na kaya sa pinakita po ng ating Panginoon. If we have love and trust towards each other, mas malalampasan po natin ng ang mga problema dahil may tiwala po tayo sa isa't isa at nakaya po natin maitanim sa ating mga puso. And susunod po is yung guidance on how to demonstrate love and care for our parents, children, and friends. So napaka-gandang topic po ito sa kasalukuyan upang maipakita po natin yung pagmamahal natin sa ating mga magulang, sa ating mga anak, at sa ating mga kaibigan. And lastly, the importance of accepting and caring for our loved ones, demonstrating true love and following God's teaching. Yan, so ang talata ng pabakita po sa atin ng pagmamahal at pag-ibig at pagtitiwala po sa isa't isa. Kaya po sabi sa verse, na 1 Peter 4:8-10, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan.
Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito nang hindi mabigat sa loob. Bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ang lahat ng kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. So, sa pangwakas po, ang pag-aaral po na ito ay magdudulot sa atin ng hamon na maging tapat at maging magpamahal po sa ating kapwa. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagsunod sa mga aral ng ating Panginoong Hesus, tayo ay nagiging instrumento po. And ang pagiging instrumento po natin ng pahalat ng salita ni Diyos ng lipunan, ang siyang nagpapakita ng pagmamahal at pagtitiwala po para po sa isa't isa. Yun lang po at magandang gabi. Alam mo, hindi kami nakakabahan. Kung kasyang hindi naman kinakabahan. Ang ganda. Salamat sa Diyos. Ano po? Ayun, dito, yung pinuod na ako ni Lord Gian, ano po, yung tungkol sa pag-ibig. Kasi ang unang nagbigay ng pag-ibig sa atin ang Diyos eh. Dahil sa pagtubos niya sa ating mga kasalanan, pag-ibig yun eh, na ibigay sa atin. So, dapat lang mo talaga na yung pag-ibig talaga i-part din natin una sa ating pamilya at especially sa ating kapwa. Yung kapwa, kasama na yung pamilya eh. I-share ko lang po yung isang verse ay sa Timothy, 1 Timothy 1 Timothy 5:8. Ang sino bang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya, ay masahol pa sa mga hindi mananampalataya. Yun po. Sa ngayon po, sa dahong oras na ito, ay awitan muna natin ang ating Panginoon. Kung tayo muna ay tatayo, tayo muna ay sabay-sabay ng mawin para sa atin.